Let us use our time wisely. Pag sinabi nating our time, may kinalaman ito sa buhay po natin. Okay? Kasi alam naman natin na sa Biblia po, mayroon pong pagtuturo patungkol sa buhay ng tao na may katakdaan. Tama po? And as it is appointed unto men once to die, after this, the judgment. Nakatakda sa bawat taong mamatay ng minsan. Doon po sa sulat po ni Moses, ang sabi po niya mga kapatid, sa Psalm chapter 90, di ba? So, ang sabi po niya sa verse number 10, okay? Psalm chapter 90 and verse number 10, the days of our years are 80 years and 10, and if by reason of strength there be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is cut off and we fly away. Okay, verse number 11. Who knoweth the power of thine anger, even according to thy fear, so is thy wrath. Verse number 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So mga kapatid, sa realization po, kasi kung titingnan natin po yung pinakakaisipan, doon po sa talata, kumbaga para bang, kumbaga sa survey, ipinakita po na ang buhay ng tao, yung span ng buhay ng tao, yung lifespan, nasa 70 years. 70 years. So tapos, and if by reason of strength, nagiging 80 years, mga kapatid. Yun po yung ayon sa kanilang aral patungkol sa lifespan, yung buhay ng tao. Sa madaling sabi po, kung ikaw ay malakas nung panahon na yon, ang kadalasan, pag malalakas, maaayos, nasa 80 years. Pero handoon pa rin po ang hangganan. Na pagdating ng ika-80 taon, mawawala po siya, mamamatay po siya. Sabihin na natin ikaw, sobrang pinagpala ka, 100 taong ka mabubuhay. E di ganun pa rin po, may hangganan pa rin po. So, we need to be reminded, Christians, na ang buhay ng tao may hangganan. So kaya doon sa punto natin, because all of us will give an account to God, so make sure that we will use your time wisely. Ibig sabihin, gagamitin natin ng tama ang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sino rito ang mga kapag ka nagwi-witness? Ang isa sa ating pong panimula sa kanila o ang isa sa bahaging ating pong ipinapaalala sa kanila na ang buhay ng tao parang singaw. Diba? So the reason why we are witnessing, the reason why we are actually sharing the gospel, it is because of the fact na ang tao po mamamatay. At ang kamatayan po, mga kapatid, ay hindi po katapusan ng lahat. Ito po ay ang paglisan sa lugar na ito para pumunta po sa lugar sa kawalang hanggan. Yung po ang eternity, yung buhay na pagkatapos dito. Ngayon, bilang mga Kristiyano, yan ang babala natin sa mga unbeliever. Kaya gusto natin silang witnessan, gusto natin i-share ang gospel sapagkat ang nais natin, bago dumating ang kamatayan, makatiyak sila ng buhay na wala hanggan. Now, sa usaping Kristiyano, yung truth hindi po nabago. Paalalang dapat sa mga Kristiyano rin po. Kung ipinapaalala natin sa mga hindi ligtas na may kamatayan, magandang maalala rin ng mga Kristiyano na mayroon pong kamatayan. Amen? Ang tanong ngayon, bilang Kristiyano, paano ka mamamatay? Hindi yung kailan eh. Kasi yung idea ng kailan, walang nakakaalam sa atin. Diba? Ang biro ko nga dyan, wala naman nagpa-schedule eh. Meron ba nagpa-schedule sa inyo kung kailan kayo mamamatay? Wala. Sa usapan ng life extension, kapasyahan pa rin ng Panginoon yan. Hindi pa rin po tayo dyan. Diba? Kahit sabihin mo, ngayoko pang mamatay. Maganda pa ang mga plano ko sa buhay. Yung ganda ng plano mo sa buhay, yung pag-ayaw mo sa kamatayan, hindi po makakapigil sa katakdaan ng kamatayan. So, ang kamatayan at ang katakdaan ng kamatayan ay hindi lang applicable sa usaping unbeliever, it is also applicable to us believers, and we need to be warned sapagkat ang ating pong katotohanan ng pinag-aaralan ngayon, haharap tayo at magbibigay sulit tayo sa Diyos. Mananagot ka sa buhay na yan. Diba? Kung wala ka rin lang plano na gamitin ang buhay mo para sa Diyos, diba? Huwag ka nang mag-pray ng mahabang buhay. Kasi ang mahabang buhay na ibibigay sa iyo na wala namang planong gagawin sa Diyos ay mahabang buhay na pagsasayang. Naintindihan niyo po?
Mabuti pang nabuhay ako ng 20 years lang. Di ba? Na kung saan nagamit ko sa Panginoon. Kaysa mabuhay ako ng 100 years na hindi ko naman nagamit ng may kapantasan. Mga kapatid, mga minamahal, I want to encourage everyone and at the same time, gusto kong maging panawagan ito ng panggising sa atin. Kamusta ka? Babalik ang Panginoon. Mamamatay po tayo. May hangganan ng buhay. Sa ano mo ginamit ang buhay mo? Use your time wisely. Na ang kasing kahulugang salita ng puntos na ito, use your life wisely. Gamitin mo ng may kapantasan ng buhay mo. Walang ibang dapat may karapatan sa buhay na ito, kundi siya na nagligtas sa atin. Amen? Kristiyano ka, dapat meet for the master's use ka. Dapat ang buhay mo para sa Kanya. At sasabihin ko po sa inyo yan, kahit ikaw ang maging pinakamayaman, kala natin kasi applicable yan sa mga unbeliever lang. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mga kapatid, kung Kristiyano ka at pinayaman ka ng Diyos, kung Kristiyano ka at nabuhay ka ng matagal, mga kapatid, ang ating pong isang bagay na dapat paghandaan ang pagharap natin sa Diyos para ibigay sulit natin ang buhay, ang panahon na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, makabuluhan lang ang buhay kapag ka ito ginagamit sa Panginoon. Amen? So use your time wisely. Diba? So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Mga kapatid, kahit gaano kayo kasipag sa trabaho nyo, kahit kayo gaano kasipag sa pag-aaral nyo, kahit gaano kayo ka-active sa paglalaro nyo, kahit anong award ang makuha nyo, tatandaan nyo po ito, pagharap natin sa Diyos, ang pinag-uusapan dito, kamusta ang iyong naging pagdalo, kamusta ang iyong naging pagsaserve, kamusta ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Gaano ang nakuhang oras ng Diyos sa buhay mo na kung tutuusin, siya ang nagbigay sa iyo. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Kanino mo ginagamit yung buhay mo? Di ba? Gaano karami, pag nagkwentahan tayo, gaano kalaking oras ang nagugol mo sa FB? At gaano karaming oras ang nagugol mo sa Bible? Di ba? Gaano karaming outing ang napuntahan mo? At gaano karaming services ang naatinan mo? Gaano karaming mga lakad sa labas? Ha? Ang nagawa mo? At gaano karaming labas para sa soul winning ang nagawa mo? Mga kapatid, pinag-uusapan natin yung paggamit ng buhay. Ang pinag-uusapan natin yung paggamit ng panahon. Sa taon na ibinigay ng Diyos sa iyo, sa panahong ibinigay ng Diyos sa iyo, sa buhay na ibinibigay ng Diyos sa iyo, ang tanong, nagamit mo ba siya ng may kapantasan? We will give an account to God. So, make sure that you will use your time wisely. Yes, mga kapatid. Di ba yung sabi nga po, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Kaya maganda, once in a while, medyo nag-iisip tayo eh. Diba? Nag-iisip tayo. Nagpe-pray ka sa Diyos na pahabain ang buhay mo sa anong purpose? May plano ka ba para sa Kanya? Kasi dami ko pa pong gustong ma-enjoy dito sa mundo. Mga Kristiyano, sayang ang buhay pag hindi nagagamit sa Panginoon. Tingnan niyo yung mga paalala ng Biblia. Sa mga kabataan, ano paalala? Remember now. Hindi mo kailangan tumanda ka muna bago mo maisip na dapat bigyan mo ng panahon ng Diyos. Hindi mo kailangan po na magpakasaya muna sa mundo bago mo isuko ang buhay mo sa Diyos kung tinatawag ka niya.
Mga kapatid, atin pong dapat ma-serve ang purpose ng ating buhay at ang ating pong encouragement sa bawat isa sa atin, knowing that we will give an account to God. One day, we better use our time wisely. Di ba? And we better use our treasure well and worthily. So use your time wisely. Na ang ibig sabihin nito, gamitin mo ang buhay mo ng may kapantasan. Gamitin mo ang buhay mo ng may karunungan. Maging matalino ka. Bakit gagamitin mo ang buhay mo sa kung saan-saan? Bakit mo pipiliin sa paglalaro ka mamatay? Samantalang yung paglalaro na yan, pagkatapos ng buhay na ito, wala yan. Nalulungkot tayo na nawala si Bishop Orara. Pero sa marami siguro na namatay, isa sa pinakamagandang panahon na namatay si Bishop Orara sapagkat namatay siya sa kalagayan na siya'y nangaral at nangangaral ng salita ng Diyos. Kaysa naman namatay ka na inabutan ka sa ozone disco, di ba? Na inabutan ka doon sa kamunduhan, na inabutan ka doon sa mga kung anong nung lakad mo dito sa mundong ito na walang kinalaman sa Panginoon. Mga kapatid, ang pinakamasarap na buhay, yung hanggang dulo nito, sa Diyos mo ginagamit. Opo. Mga Kristiyano, isang paalala na dapat bigyan natin ng halaga.